People in Iran are very happy because this was a humanitarian intervention that the United States and Israel, they decided to go ahead with this intervention this morning. People are very happy, despite that President Trump even was saying stay at home to be safe. We can see from the footages just released this morning that people are happy in the street, celebrating, they're distributing sweet between each other and dancing in the street. The atmosphere is going to be very different. Sa pagkamatay ni Ayatollah ay marami po ang nagalit. Maraming mga protestante ang ginugulo ang mga embahada ng US sa iba't ibang panig ng Middle East at ang mga military base. Pero alam nyo, sa kabilang banda, meron din naman nagagalak na hindi madalas ipinapakita sa social media na maraming mga Iranian sa iba't ibang panig ng mundo ang tuwang-tuwa at nagagalak dahil nawala na yung leader na si Ayatollah na nagbigay ng matinding pagkatakot sa kanila at sa mga issue na hindi magaganda sa pangyayari ng kanilang mga bansa. Dahil natapos na ang regime ni Ayatollah, kaya dyan sa video na yan ay marami rin naman ang nagagalak na mga kapwa Iranians nila doon sa pagkawala niya dahil tapos na yung pamumuno niya na hindi maganda sa mga taong ito na nagpahirap sa kanila at nagpasakit ng kanilang kalayaan. Pero sa kabila ng yan, marami pa rin mga tao, ang mga rebelde, ang patuloy na gumagawa ng kasamaan sa pagkawala ng kanilang leader at patuloy na ipinagpapatuloy ang kanyang layunin, ang mga gera na nangyayari sa iba't ibang panig ng Middle East. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. Tunay ang sinasabi ng Biblia na pagka ang namumuno sa isang bayan, sa isang bansa ay maayos ang kanyang pamamalakad, ang mga tao ay nagkakaroon ng tunay na kagalakan. Pero sinabi rin naman ng Biblia na pag ang taong masama na namumuno sa isang bayan at hindi gumagawa ng mabuti, pag siya ay pumanaw, maraming tao ay naghihiyawan. Katulad na lamang na napanood natin sa video, sila ay naghihiyawan sa galak dahil bakit? Nawala na yung kanilang masamang leader na hindi nagugustuhan ng pamamalakad. At sa haba ng panahon, sa ilang taon na nangyayari yung kanyang pamamalakad na hindi maayos sa government, nagkakaroon ng pagkatakot ang mga tao ay doon nila inaayawan ng kanilang leader. Kaya sa puntong ito na namatay ang kanilang leader, nandyan yung kanilang pagpapasalamat sa USA dahil wala na yung terror na tinitignan nilang leader. Kaya ang tao pagka mali ang kanyang pamamalakad sa kanyang nasasakupan at hindi maganda ang kanyang ginagawa at nagiging masama siya sa kanyang bayan, ganyan po yung nagiging reaksyon ng tao. Na imbis na magluksa sila doon sa kanilang leader ay nandyan pa ang kanilang kagalakan. Kaya lang sa dami ng mga rebelde na kahit na yung kanilang leader ay ganun yung ginagawa sa kanilang bansa, ay patuloy pa rin ang suporta ng mga kababayan niya at ang mga rebelding tao ay patuloy na gumagawa ng kasamaan at ngayon ay patuloy pa rin ang gera, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang aking payo ay patuloy tayong manalangin bilang mga Kristiyano dahil marami po ang nadadamay na mga kababayan po natin, hindi lang kababayan natin, maging iba't ibang lahi ng mga Kristiyano, mga kapatid natin sa pananampalataya ay naiipit ngayon sa gera na nangyayari po sa Middle East na hindi naman po nila kagustuhan ang mga bagay na yan. Pero dapat tayo maging alerto, maging mapanalanginin sa ating Diyos sa mga nangyayaring ganyan dahil kailangan po natin ngayon magsama-sama, magkaisa upang ang ating mga kapatiran sa pananampalataya ay bigyan ng proteksyon ng ating Diyos. Pero sa mga pangyayaring yan, patuloy nating alalahanin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga huling araw ay huwag tayong mangamba pag nangyari ang mga ganyang bagay. Dahil sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan muna mangyari ang mga lahat ng yan bago darating ang wakas. Kaya tayo bilang mga Kristiyano ay dapat lagi tayong maging mapagbantay sa lahat ng panahon dahil hindi natin nalalaman kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero isang bagay sa mga pangyayaring ganyan, napakasarap isipin na napakalapit ng bumalik ng ating Panginoon. At masarap isipin na isa tayo sa panahon natin ngayon ang nawa masama sa rapture. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.